Sa huling kwento si Maiden at Huishoen ang nanguna sa paglalakad ng may kahangahangang tindig. Lahat ay may dalang mga pala na gawa sa tanso, may suot na pana at palaso, at may kasamang mga baka. Ang mga likod ng mga baka ay may kargang mga basket at mga bar aisles na kahoy. Si Zubon ay nakasakay kay Binbo, ang kanyang maliit na ulo ay palinga-linga sa paligid, at ang mukha niya ay puno ng kuryosidad. Maingat namang bitbit ni Hanfeng ang dalawang garapon sa kanyang mga kamay. Sa loob nito ay nitric acid at glycerine. Naglakad ang grupo hanggang bandang alauna o 2:00 ng hapon, at sa wakas ay nakarating sila sa lihim na kuweba ng dating tribo ng Gaot. Ikinawin ni Hanfeng ang kanyang kamay at sinabihan ang lahat na magpahinga muna, kumain at uminom ng kaunti. Inalis ng lahat ang kanilang mga dala at dali-daling kumain upang maibalik ang kanilang lakas. Makalipas ang kalahating oras, tumayo si Hanfeng at pumalakpak, hudyat na magsimula na ang trabaho. Ilang malalakas na lalaki ang nagtipon sa bungad ng kuweba. Sama-sama nilang itinulak ang malalaking batong nakaharang sa entrada. Napakamot si Lee sa ulo at nagtaka, ang maliit na kuweba na ito ay napakasikip. Paano natin ito pulalawakin? Napakatigas ng batong ito. Noon pa man, hindi namin pinanggahasang gamitin ang ganitong uri ng bato para sa pugiling ng mga batong palanggana. Pumikit ng bahagya si Hanfeng habang inoobserbahan ang bungad ng kuweba. Sa mababang tinig ay sinabi niya, gamitin natin ang dalawang garapon ko. Lahat, lumabas muna. Dalhin ninyo ang mga palang tanso. Maghanda kayong maghukay mamaya. Pagkatapos, iniabot niya kay Dusho ang isang sulo at itinuro ang bungad ng kuweba ng asin. Hawakan mo ang sulo na ito. Tumayo ka mismo sa bungad ng kuweba ng asin. Lalabas ako at hahanap ng pwesto. Tinanggap ni Dusho ang sulo at walang imak na mabilis na pumunta sa bungad ng kuweba at naghintay. Lumabas si Hanfeng sa kuweba at sinuyod ang paligid, ang kanyang mga mata ay matalim na parang lawin. Nakakita siya ng isang mainam na maliit na bante ng lupa na nasa humigit kumulang 80 metro mula sa bungad ng kuweba. Mula roon, malinaw niyang nakikita ang sulo sa kamay ni Dusho, ibig sabihin, direkta ang linya ng tanaw papunta sa bungad ng kuweba ng asin. Napakaangkop ito para sa pagtira ng pana. Binali ni Hanfeng ang isang maliit na sanga at ibinaon ito ng malalim sa lupa bilang marka. Malakas niyang tinawag ang ilan, halika kayo rito. Maghukay kayo ng butas dito, sapat ang lalim hanggang baywang. Kapag tumayo, dapat abot ito sa baywang. Ipunan ninyo ang nahukay na lupa sa gilid na mas malapit sa bungad ng kuweba. Patagin ninyo ito gamit ang mga pala. Sumunod ang lahat sa utos at agad na nagsimulang maghukay. Nang halos matapos na ang hukay, inutusan ni Hanfeng ang lahat na isama ang mga baka at pumunta sa gilid ng burol ng iniwang tribo na may layong halos 1 kilometro, at doon maghintay. Mamaya, magkakaroon ng malakas na pagsabog dito. Yayanig ang lupa. Maghintay kayo hanggang